Kasalukuyang nakaupo si Ramser sa high chair kaharap ng center table ng bar, kung saan madalas tumambay ang mga seluhistang nagsisenti o di kaya naman tulad niyang may problema sa buhay pag-ibig. Siya ang owner ng bar at isa sa personal niyang rason kaya siya nagpatayo nito ay ang magpalipas ng oras sa tuwing mabigat ang kanyang dinadala. Kilala ang pamilya niya sa larangan ng pagninegosyo. Mga hotels, resort at resto ang negosyo na pinili ng kanyang ama habang siya'y wala namang hilig. Moreno at bulky ang katawan ni Ramser, kaya't napakalakas ng dating nito sa lahat ng mga kababaihan. Ang huling ang nagkagusto sa kanya ay isang modelo at ang isa naman anak ng kilalang negosyante at lumaki sa Amerika. Kinaiinggitan ng karamihan dahil sa kagwapuhang taglay na nagpapalaglag sa lahat ng mga kababaihan. Maliban na lamang sa babaeng siyang dahilan kung bakit siya narito ngayon. In love siya sa babaeng alam niyang hinding-hindi mapapa sa kanya. Si Pevina Rodriguez ang kaisa-isang bumihag sa kanyang puso, lalo na nang siya ang mag-alaga sa mga ito ng 5 taon. Ang best friend niyang si Grayson ang napangasawa nito, ngunit nagkaroon sila ng problema. Kaya't nang malaman niyang nagdadalang tao si Pevin, siya na ang nag-alaga dito sa pag-aakala na maibabaling nito sa kanyang damdamin. Tss, akala ko ba gusto mo nang makalimot? Idiot. Naiinis na niya sa kanyang sarili. Ang alam niya kasi, todo suyo ang ginagawa ni Grayson para maibalik ang mag-ina sa kanya. At ayaw naman ni Ramser na maging dahilan ng paghihirap ng kaibigan, kaya't minabuti niyang lumayo na lamang. Naglalasing ka na naman. Paglingon ni Ramser ay naroon pa ang isa niyang kaibigan na si Clyde. Hay, dapat pag ganyan tatawagan mo ko. Huwag kang selfish. Natatawa nitong biro. Kung si Grayson at siya ay seryoso sa buhay, eto namang kaibigan nilang si Clyde, palatawa at siyang palaging namamagitan sa kanila sa tuwing may pagdidiskusyon sila ni Grayson. Tss, alam ko naman kasing masaya ka. Walang dahilan para uminom ka. Sus, ayaw mo lang yata ako dito dahil palagi akong libre. O yan bayad ko. Birong ani Clyde tsaka ibinaba ang kanyang black card. Marami pa akong kopya niyan, kaya huwag kang mag-alala. Pahabol pa nito, pero halata naman na pinatatawa lang nito ang kaibigan. Nang matawa si Ramser, doon lamang naupo si Clyde sa tabi nito. Sabihin mo nga, ilang beses ba dapat masaktan bago mo mahanap ang makakapagpasaya sa'yo? Malungkot na ani Ramser habang nilalaro ng kanyang hintuturo sa labi ng baso ng kanyang iniinuman. Mag-iisang taon na din mula nang bumalik si Grayson kay Pevin. At hanggang ngayon, nanunuyo pa din si Grayson. Ikaw, hanggang ngayon ba, si Pevin pa din ang laman yan? Tumingin si Clyde sa dibdib ni Ramser. How to unlove her? Turuan mo ko. Sabihin mo sa akin ang sagot. Yumuko si Ramser. Kasi maging ako, pagod na din na hanapin ang sagot. Bro, hindi ko masasagot yan. Kung alam mong masakit na, huwag mong bigyan pa ng dahilan ng iyong sarili para masaktan. Yan lang ang tanging payo na masasabi ko sa'yo. Inasahan na ni Ramser na sa ganoon magtatapos ang kanilang usapan dahil tulad noon, nakagitna na naman si Clyde sa pagitan nila ni Grayson. Mauna na ako. Huwag kang masyadong magpakalasing ha. Bili ni Clyde tsaka tinapik ang kanyang balikat. Malasing your ass. Ngising ani Ramser. Sa kanilang tatlo ay si Ramser talaga ang may pinakamataas na tolerance pagdating sa alak. Aanhin niya ba naman kasi ang pagiging bar owner kung mismong siya ay napapasuko ng kanyang business. Nagbuntong hininga si Ramser nang malasahan ang huling patak ng alak sa kanyang baso. Sa tagal niya nang umiinom, ngayon lamang siya naumay ng ganito sa alak. Akmang babaling na siya palabas nang maaninag niya sa madilim na mesa ang isang babaeng nakatulala. Basa ang pisngi nito ng luha. Dahil sa dilim, hindi niya masyadong maaninag ang mukha ng babae. Sa halip na lumabas, isinandal pa ni Ramser ang kanyang likod sa center table at ipinako doon ang kanyang siko habang pinapanood ang babae. Bakit ang unfair ng mundo? Bakit kailangan tayong iwan ng mga taong pinapahalagahan natin? I hate it. I really hate my life. Malakas nitong sigaw. Pinaniwala niya ako na mahal niya ako. Hinayaan niyang maging tanga ko sa pagmamahal ko sa kanya. Kung hindi niya ako gusto, sana sinabi niya na lang. Malakas na sigaw nito habang umiiyak. Buong akala ni Ramser,
Siya na ang may pinakamabigat na pinagdaraanan sa buhay. Ngunit nagulat siya sa pagsulpot ng babae sa gilid. Kung susumahin nga naman, ay mas masakit ang naging kapalaran nito kaysa sa kanya. Dahil maaga niyang nalaman na wala silang pag-asa ng babaeng gusto niya kumpara dito, na mukhang huli na nang malaman na siya ginamit lamang. Kung sa bagay, ano nga ba naman ang pinagkaiba? Pareho lang na masakit. Natatawang Anya, tsaka naglakad palapit sa babae. Mula sa kanyang bulsa, inilapag niya sa mesa ang kanyang panyo. Stop crying, little silly. Naiinis na ani Ramzur, hindi siya nilingon ng babae. Sa halip, isininga sa panyo na ibinigay niyang nakabara sa ilong dulot ng matinding pag-iyak. Tumaas ang kilay ni Ramzur nang iabot sa kanyang muli ng babae ang panyo. Nakakahiya namang masyado. Kung ako pang maglalaban yan para sa'yo, ibalik mo sa oras na magkita pa tayo. Sa halip na lumabas, hinanap niya muna ang manager ng kanyang bar. Sir, what's the matter? Hindi po ba kayo magandang nakita? Anito, nasanay ito na sa tuwing lalapit si Ramzur sa kanya, maipapaayos ito kaya't ganoon na lamang ang tanong nito. Oo, may babae dun sa tabi ng bar counter. Pakicheck siya kung magiging okay siya. Ikuha mo ng taxi at siguraduhin na ligtas siyang makakauwi. Hindi ko siya kilala pero nakakaawa naman kung hahayaan natin siya. Sa paglabas ni Ramzur ng bar, hindi niya inakala na gagaan ang loob niya. Matapos masilayan ng maliwanag na buwan. Thanks for tonight, little silly. Nakangising Anya, tsaka naglakad papalapit sa kotse. Kinaumagahan paglabas niya sa kwarto, mukha ng kanyang ama ang bumungad sa kanya. Dad, nagtatakang Anya. Ayaw na ayaw talaga ni Ramzur na dumidepende sa kanyang magulang. Kaya nga bumili siya ng sarili niyang unit kahit 2 bahay ng kanyang mga magulang. Kunot ang noo ng kanyang daddy at salubong din ng kilay habang naka-cross arms. Ang posturang ito ang kinatatakutan ng lahat, maliban na lamang kay Ramzur na mas nakakakilala dito. Look at yourself. Sa ganyang buhay mo ba gustong manatili? Anang malaking tinig nito mula sa kanyang hubad na katawan hanggang sa pajama na sumasayad sa sahig at ang kanyang paa na walang sapin. Oo nga naman, hindi siya pagkakamalang anak ni Romulo Montefalco kung ganito ang kanyang itsura. Nag-iwas ng tingin si Ramzur dahil sa hiya. Tinitingala kasit ginagalang ang kanyang ama ng lahat. Maayos naman po ako. Nakangusong Anya nang maupo sa harap ng ama. Ano po bang sinadya niyo dito? Noon ko pa sinasabing mag-asawa ka pero puro ka gimmick. Walang ginawa kundi silipin ng Rodriguez na yon. Nanlaki ang mata ni Ramzur pero kaagad din na kumalma. Ito ang kanyang ama, kaya't batid niyang wala siyang maililihim dito. Dad, nagbabanta ang tinig ni Ramzur. Wala akong gagawing masama, lalo't mukhang maayos naman na sila ni Grayson. Ikakasal na si Lavin. Nanlaki ang mata ni Ramzur. Really? May galak na Anya. Ito kasi ang babae na gusto ng magulang niya para sa kanya. Pero pareho naman nilang hindi gusto ang isa't isa. Nakakatuwa pong malaman, Daddy. Oo, at pabor sa'yo. Hindi kami makakapunta ng mami mo. Alam mo naman na malapit sa atin ang pamilya niya. I want you to be there. Dalhan mo siya ng kanais-nais na regalo. Siguruhin mong katanggap-tanggap ang ibibigay mo. Yung isang resort po sa Palawan, okay na po kaya yun? Nag-iisip ka ba? That's over. Kung yati po kaya. Suggest na naman ni Ramzur nang lakihan siya ng mata ng ama. Sige po, isang luxury statue from France. Sana lang umabot. Alam nyo naman kung gaano katagal ang shipment from abroad. That's fine. Anyway, maliban doon, may gusto pa akong sabihin sa'yo. I want you to take my position. Ikaw nang mamamahala ng ilang business natin. Masyado nang madaming trabaho si Violet. Patungkol nito sa kanyang sekretarya. But Dad, no more but. That's my final decision. Have a good day, son. Nakangising anang daddy niya, tsaka malakas na tumawa ng makalabas. Nasalo ni Ramzur ang noo niya sa inis. Naisahan siya ng kanyang ama. Alam niya naman na hindi ganoon ang tunay na pakay nito, kundi ang manatili siya sa bansa at hindi na makapagpaisi-isi lamang. Nalaman ni Ramzur na umalis ng bansa si Grayson, kaya't kahit paano, nagkaroon siya ng pagkakataon para makausap si Pevin. Inaya niya ito na magkita sila sa isang fast food na paborito ni Noah. Tito Ram! Malakas na sigaw ni Noah, tsaka siya sinalubong ng yakap. Namiss ko po kayo, hindi niyo na po ako dinadalaw eh.
Nakalabing ani Noah. Ngumiti si Ramzer, tsaka ginulo ang ulo na ni Noah. Sorry pero ayokong agawan ng posisyon ng daddy mo. Nung wala pa siya, okay lang na ako ang mag-alaga sa'yo. Pero dahil nandyan na siya, hindi ko na pwedeng gawin yun. Nahiya si Pevin. Tila pati siya, tinablan sa sinabi ni Ramzer, kahit alam niyang hindi naman ito gagawin yun sa kanya. Sandali, o-order ako ng pagkain. Yung paborito ko po, Tito Ram. Oo naman, hindi mawawala yun. Anya tsaka siyang ngumiti. Nakatanaw lamang silang mag-ina kay Ramzer. Ma'am, alam niyo po, kung hindi lang nagpakilala sa akin si Daddy, si Tito Ram po ang gusto kong tumayo sa tabi ko. Masaya po ko sa kanya at alam kong iginagalang niya po kayo. Sinubukan naman talaga ni Fabian ang kanyang sarili na umibig kay Ramzer, ngunit hindi ganoon kababaw ang damdamin niya para lokohin ang kanyang sarili. Si Grayson pa din ang naging laman ng kanyang puso kahit na ilang taon itong nawala. Marahil ang iba, hindi maiintindihan ng malalim na pagmamahal ni Feb para sa ama ni Noah at hindi niya masisisi ang mga ito. Ang kabaitan ni Ramzer, yun din mismo ang dahilan ni Feb kaya't ayaw niyang magkunwari na mahal niya si Ramzer. Deserve nito na magkaroon ng babaeng wagas na iibig sa kanya. Flying on the clouds? Natatawang ni Ramzer nang pagbalik niya, nakatulala pa din si Feb. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. I'm sorry for everything, ani Feb. It's not your fault, huwag kang mag-isip. Ako, ikaw at si Grayson, mananatili tayo magkakaibigan. Ano man ang mangyari, okay? Ito na ang huling pagkakataon na magpapakita siya sa mag-ina. Kaya't nais niyang mag-iwan sana ng masayang memories bago sila maghiwa-hiwalay. Kumain na tayo. Ani Ramzer, may lungkot pa din sa kanya habang pinapanood ang dalawang kumain. Tito Ram, huwag niyo po akong titigan ng ganyan. Magkikita pa po tayo. Ani Noah, habang hirap na hirap kung paano pa iikliin ang spaghetti sa kanyang bibig. Natawa si Ramzer. Oo naman. Matapos ng pagpapaalam niya kay Febin, umalis na din siya. Sana ang pagpapaalam ko na to, sumama na din pati ang damdamin ko. Anya, bago tuluyang paandarin ang kanyang kotse. Dahil din sa pakiusap ng ama ni Ramzer, naging busy siya dahil siya nang nag-handle ng kanilang mga business. Kasalukuyan siya noong nakatayo sa gilid ng kanyang mesa habang nakatutok sa kanyang tenga ang cellphone. Ilang araw na din kasi siyang pumipirma sa nagkakapalang mga papel para sa pag-a-approve ng gastos sa iba't ibang gastos ng kanilang business. Padating na ba? Bukas na ang kasal ng pagre-regaluhan ko niyan. Ani Ramzer kay Violet, bakit kasi ako ang pinag-aasikaso mo niyan? Hindi ko naman yan trabaho. Normal lang yan. Ako na ang pinahalili ni Daddy sa pwesto niya. Kaya't huwag kang magreklamo. Baka naman ginagawa mo lang yan para magpapansin sa akin. Natatawang ani Ram sa linya. Ang kapal ng mukha mo, wala akong gusto sa'yo para lang sa kaalaman mo. Well, it's mutual. Sige na, aantayin ko na lang bukas, okay? Ani Ram bago patayin ng linya. Kung dati, ang ama nito ang palaging nangungulit, ngayon ay si Ramzer na. Dahil siya na ang nangangasiwa sa lahat. Nagpadala din si Ramzer ng ilang empleyado niya sa pag-aayos ng kasal ni Lavin bilang pakonsuelo. Hanggang sa kinabukasan ay dinalaw niyang pagkakaayos ng resort. Kausap niya noon ang manager habang pinapanood ang pag-aasikaso ng ilang empleyado niya. Magandang napiling motive. Sino ang nag-organize? Ani Ramzer, si Nami po. Matagal na siya dito sa resort pero dito ko lang nalaman na magaling pala siyang mag-organize ng event. Nagmamalaking anang manager. Talaga? Maya-maya gusto ko siyang makilala. Sige na, pwede mo na akong iwan. Ani Ramzer, hanggang sa mapako ang mata ni Ramzer sa babaeng naka-headcap ng itim. Simple lang ito na naka-t-shirt at skinny jeans. Ngunit ang hubog ng katawan nito nagsusumigaw sa ganda. Ang tayong dibdib ng dalaga ay mas naging kaakit-akit sa paningin ni Ramzer. Lalo na nang yumuko ito sa harap niya. Wala naman siyang balak silipin ito o bastusin. Nagkataon lamang na sumakto sa kinatatayuan niya. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin nang magtama ang kanilang mga mata. Habang ang dalaga naman, pinamulahan ng muka. Batid naman ni Ramzer na mahihiya ito, kaya't minabuti niya na sanang magtago. Ngunit pagliko niya ay may humawak sa kanyang pulsuhan. Pagharap niya ay malakas na sampal ang inabot ng muka niya na ikinatigil niya ng husto.
Unti-unting bumalik ang kanyang mata sa dalagang pulang-pula sa galit. What the hell did you do? Nakatulalang anya. Sa pagkakatanda ni Ramzer, wala naman siyang ginawang masama. Maliban doon, siya lang ang nag-iisang boss sa lugar na to. Ang kapal ng mukha mo para magtanong sa akin matapos mo kong silipan. Nanggagalaiti naman ng dalaga. Kamunti ka nang mahulog ang panga ni Ramzer. Silip? Ako? Sinilipan kita? Ikaw tong nagyuyumo ko kung saan-saan. Tapos kapag may aksidenteng nakakita, maninisi ka? Taas ang kilay ni Ramzer. Ang kapal ng mukha mo. Kung nakayuko ako, nakatingin ka din naman. Kaya't kung iisipin, sinadya mo. Nag-iwas na nga ako ng tingin, hindi ba? Nakita mo pa din. Sasagot na sana si Ramzer nang magring ang kanyang cellphone mula ang tawag kay Violet. Dumating na yung pinabibili mo sa akin. Baka balak mo pang ipahatid sa akin. Pwede ba? Kung hindi naman ako makakaistorbo sa'yo, bakit hindi? Hihintayin kita dito, okay? Ani Ramzer, tsaka ibinaba ang linya. Bumaling siya sa babaeng kausap kanina. Sorry for what I did. Nagsusorry ka? Hindi naman bukal sa puso mo. Dahil alam ko naman na wala akong ginawa sa'yo. Tumalima na si Ramzer. Naglakad siya paakyat habang ang dalaga nakatanaw lamang sa kanya. Ang yabang-yabang, akala mo naman kung sino. Anito pa, tsaka tumalima na din, taliwas sa nilalakaran ni Ramzer. San ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Tapos na ba lahat? Gusto kang makita ni Sir. Anang manager na siyang kausap kanina ni Ramzer. Ako? Alam niyo naman po na wala ako sa mood na makipagkita sa mga lalaki na yan. Kung si Sir Romulo pa ay baka sakali. Hay nako Nami, huwag ka na magpakipot. Gwapo si Sir kung alam mo lang. Palibhasa kasi, panay ka focus dyan sa ex mo. Maya-maya aantayin kita sa taas ha. Anito tsaka siya iniwan. Nagbuntong hininga si Nami at pinagmasdan ang pagkakaayos ng venue. Mapait siya na napangiti. Ang isang butil ng luha sa kanyang mata, lumanda sa kanyang pisngi. Kakainis, ang tanga-tanga ko. Sinaktan mo ko't niloko pero heto pa din ako. Nagawa ko pang pagandahin ang pagdadausan ng kasal nyo. Ang groom kasi na ikakasal ay siyang ex-boyfriend niya. Sinilip lang ni Nami ang mga pinaayos niya matapos ay sumunod na din sa taas. Pinapanalangin niya na sana hindi niya na makita ang antipatikong lalaki na si Ramzer. Saan naman kaya dito? Kausap niya sa kanyang sarili hanggang sa marating niya ang office ng Sir Romulo niya. Naisip niya na baka doon sila magkikita-kita. Nagulat siya nang makita niya ang antipatikong lalaki na nakatanaw mula sa malayo. Nakataas ang kilay nito ng kanyang lapitan. Anong ginagawa mo dito? Ani Nami nang tapunan siya ng tingin ni Ramzer. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pwede ba? Huwag mo nga sa aking pagganahin yung pagiging antipatiko mo. Nanggagalaiti si Nami. Labas na! Hindi ko alam kung gaano ka-istrikto ang anak ni Sir dahil hindi pa naman kami nagkikita. Kapag nalaman niyang may ibang pumasok dito, baka kung anong gawin nun sa'yo. Natawa si Ramzer. Ano naman ang gagawin niya sa akin? Hindi natin alam, basta labas na. Pero sa halip na lumabas ito, humakbang si Ramzer palapit sa kanya. Hanggang sa ilang hakbang na lamang, magdidikit na talaga sila. Ano bang ginagawa mo? Baliw ka na ba? Kabado si Nami habang umaatras. Nakangisi si Ram. Nais niyang mas lalong inisin si Nami. Ano kaya ang gagawin niya sa atin kapag nahuli niya tayong magkasama? Anong tayo? Itatanggi kita. Sasabihin ko hindi kita kilala. Humalakhak si Ramzer. Ang cute mo. Tawang-tawang anya tsaka huminto sa ginagawa niya. Anong cute? Lumayo ka nga sa akin. Hawak niya noon ang balikat ni Ramzer para pigilin ang inis nito kahit wala naman itong gagawin sa kanya. Oh, nandyan na pala kayo. Anang kakapasok lang na manager dahilan para madali silang naghiwalay. Ano pong magkasama? Hindi ko po kilala yan. Ani Nami. Oo nga, kaya nga ipapakilala kita sa kanya. At gusto ka din naman niyang makilala. Nagpatuloy ito sa pagpasok. Inalok niya pa ang dalawa na maupo sa sofa na naroon. Sir Ramzer, this is Nami. Pakilala nito kay Ramzer. Kapwa nagkatinginan sila sa isa't isa. Normal lang ang reaksyon ni Ramzer habang si Nami naman ganoon na lamang ang pagkagulat. Ramzer? Eto? Turo pa niya kay Ramzer na ikinatango ng manager. Yes, Nami. He is Ramzer Manuel Montifalco. Tila na ba to si Nami? Oh, siya pala si Nami.
Sa adwari na ani Ram, kahit ang totoo, alam niya naman na ito si Nami. Wala kasing ibang empleyado na maglalakas ng loob na umakyat sa kanyang opisina. Naliban na lamang kung pinatawag niya ito. Inalok niya ng shake hands si Nami na ngayon ay nagdarasal na sana ay kainin na lang ng lupa dahil sa kahihiyan niya. Masaya ako makilala ka, Nami. Ang galing ng pagkakaayos ng venue. Kapag maluwag ang schedule natin, mag-hangout tayo ng lahat ng staff. Ani Ramser pa sa manager at tumango naman ito. Maya-maya pa, nagpaalam na ito dahil may kailangan pa itong ayusin. Ibinilin pa nga na kung gusto nilang magkwentuhan ay may oras pa naman bago dumating ang mga guest. Wala naman akong sasabihin. Ikinatutuwa akong makilala kayo, Sir Ramser. Sinadyang diinan ni Nami ang pagkakabanggit sa pangalan ni Ramser. Naglakad na palabas si Nami. Sorry. Napahinto siya nang sabihin iyon ni Ramser. This time, batid niyang sensero na ito. Sorry sa kagaspangan ng ugali ko. Okay lang. Nagdiretso na palabas si Nami. Mula sa opisina ay tanaw niya ang venue. Ayaw namang agawin ni Ramser ang momentum ng bagong kasal kaya't balak niyang late na bumaba. Sa pagmamasid sa mga tao, iisa lang ang nakaagaw ng kanyang pansin. Invited din pala sila. Anya habang nakatuon kay Feb ang paningin. Simpleng green na dress lamang ang sinuot nito, ngunit hindi talaga maitatago na mapuri ito dahil sa taglay na ganda. Ang kanyang mata'y iniwas niya kaagad, ngunit hindi niya akalain na dadapo ang kanyang mata sa pamilyar na babae na siyang nakatali ng panyo ang buhok. Panyo na alam niyang ibinigay niya sa babae na umiiyak sa bar niya noong nakaraan. Nagtatakbo si Ramser pababa, nais niya itong makilala. Pagdating niya sa baba, kaagad niyang hinanap ang babae na may tali sa buhok. Kung sino-sino na ang hinawi niya, para lamang makitang hinahanap. Pero sa huli, napatigil din siya nang makitang hinahanap. Tulad ng gabing yun, lumuluha na naman ito. Sinundan niya ng tingin kung sino ang iniiyakan ng mga matang yun. Nagulat si Ramser nang nakatanaw ito sa groom. Kaagad na nag-sink in sa utak niya kung ano ang kalagayan ng babae. Ang lalaking nanloko sa kanya ay walang iba kung hindi ang groom ng dapat din na kanyang mapapangasawa. Nang ibalik ni Ramser ang paningin niya kay Nami, ay wala na ito doon. Hinanap niya na naman ito. Pakiramdam niya ay walang ibang makakaintindi dito kundi siya lamang. Kinalimutan niya nang tungkol sa expensive na statue. Mag-aalas 6 na noon ng hapon, kaya tsak na mahihirapan na siyang hanapin si Nami. Palingalinga siya noon hanggang makita niya si Nami na naroon sa dagat at nakaupo. Nakasuksok ang kanyang mukha sa kanyang tuhod. Malakad na naglakad palapit si Ramser sa tabi ni Nami kaya tumigil ito sandali sa pag-iyak. Huwag mo kong inisin, wala ako sa mood. Hindi naman, wala din naman akong balak. Gusto ko lang magpahangin, trip kong magsenti, maingay doon masyado. Ikaw, bakit ka nandito? Wala. Ani Nami, nag-iwas siya ng tingin. Pwede kang magkwento sa akin. I'll keep it, don't worry. Para lang gumaan ang damdamin mo. Okay lang ako. Mula sa kanyang buhok, hinatak niya ang panyo na naroon. Meron ako na to. Nung panahon na sobrang lungkot ko, may taong dumamay sa akin at hindi ko siya makakalimutan. Hindi ko nga lang alam kung sino siya. Natawa si Ramser. So paano mong may sasauli yan kung hindi mo naman alam kung sino siya? Basta, alam ko, mararamdaman ko yun. Magpakatatag ka. Kung ano man ang nararanasan mo ngayon, parte yan ng pagiging ikaw. I'm sure na may dadating pa na mas better. Kaya huwag kang tumingin sa nakaraan, okay? Ani Ramser tsaka nakangiting tumayo. Batid niyang hindi mag-open sa kanyang dalaga dahil sa mga kapilyuhang ginawa niya kanina. Matapos ng kasal na dinaluhan ni Ramser, ay mas lalo pa siyang naging busy. Pati na ang underground, siya na ang pinag-manage ng kanyang ama, kung saan mas mabibigat na tao ang kanyang nakilala. Ngayon naman, sakay siya ng yate papunta sa Ilocos para dalhin ang mga illegal na armas na in-order sa kanya ng isang kilalang foreign. Malapit na sila noon sa pangpang ng resort nila nang mamataan niya ang babaeng hawak ng kanyang mga tauhan. Ano ba? Saan niyo ba ako dadalhin? Bitiwan niyo nga ako? Dahil sa lakas ng tinig, dinig na dinig ni Ramser iyon kahit hindi pa sila tuluyang nakakahinto. What's going on? Anya kay Marco na siyang naging katuwang niya sa pag-handle ng organization ng kanyang daddy. Ngumisi si Marco. Natural na sa kanila yan.
Kapag may nagustuhan silang babae, talagang kinukuha nila. Talaga? Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yun. Wala akong balak na kahit ano sa mga babae. You know me, Marco, pero hindi ba't mali to? Ani Ramsur, nang sa wakas ay salubungin sila ng mga kalalakihan na siyang may bit-bit sa babae. Nakadress ito ng puti at halata nakakagising lamang at nagpapahangin lang sa tabi ng dagat. Si Nami kaagad ang sumagi sa kanyang isip. Sa dagat din kasi ang huli nilang pag-uusap. Matapos noon, nalaman niya na lang na umalis na si Nami sa resort at hindi na nagkaroon pa ng balita dito. Hiniling na lang ni Ramsur na sana nasa maayos itong kalagayan. Sir, unawain niyo na lang po. Alam niyo naman na may pangangailangan din kami. Pangangatwiran ng isa. Ang mukha nito'y halatang magulang. Ngunit ang babaeng dinampot ng mga ito ay mukhang nasa 25 hanggang 28 lamang ang edad base sa katawan. Hindi pa kasi nakikita ni Ramsur ang mukha nito dahil nakatalikod. Huwag ako ang paglibangan nyo. Nagbabakasyon lamang ako dito. Pangangailangan? Sarkastikong ani Ramsur. May mga asawa na ba kayo? Opo. Nahihiyang sagot ng isa sa mga ito. Oh, yun naman pala eh. Bakit kailangan nyo pang gawin yan? Ramdam ang galit sa tinig ni Ramsur. Boss, wala pa po kayo. Si Boss Romulo pa lamang noon ganito na talaga ang gawain namin. Nagmamalaki habang nangangatwiran na anito dahilan para malakas siyang suntukin ni Ramsur. Ang baril na nasa tagiliran ni Marco, kaagad niyang naitutok sa noo nito. Huwag mo akong sasagutin ng pabalang. Ang kaninang buhay na mga mata ni Ramsur bigla na lamang naging malamig. Sinabi mo na ginagawa niyo yan nung si Daddy pa ang kasama ninyo. Ako na ang narito, kaya itigil niyo ang kakaganyan. Ibinalik niya sa dibdib ni Marco ang baril matapos ay walang pakailam na umalis. Nadinig niya si Marco na pumapalatak habang nakangisi. Masyado mo silang tinakot. Dapat lang, Marco. Dalhan mo ko ng kape. Ito ba ayaw mo? Ani Marco patungkol sa alak na hawak niya. Pero masama lang siyang tiningnan ni Ramsur. Oo nga, sabi ko nga igagawa kita. Sir, ani Marco, pagbalik dala ang kape na hiling ni Ramsur. Baka hindi matuloy ang transaksyon sa mga Ford. Nagkaroon daw sila ng problema sa airport. Tumangulang si Ramsur. Sa totoo lang, mas nakakatakot kayo kaysa sa daddy ninyo. Maya-maya ay anito. Lumingon si Ramsur kay Marco. Bakit? Wala naman akong ginagawa na labag o hindi patas sa inyo, hindi ba? Opo, pero syempre, iba kasi ang nakasanayan ng mga tauhan natin noon sa dating presidente ng organisasyon. Sa totoo lang, kahit ako'y kinakabahan sa tuwing nagiging malamig kayo. Oo nga pala, heto po ang mga babaeng ipapadala sa Japan. Ibinigay ni Marco ang makapal na papel. Kumunot ang noo ni Ramsur. Hindi niya pa talaga alam ang tungkol sa bagay na ito. Under din po ng black market. Binasa ni Ramsur ang mga detalye na naroon at malinaw niyang naintindihan na nagbebenta din ng kababaihan ng organisasyon nila. Kaya't hindi na siya magtataka kung bakit ganoon na lamang tumarato ng babae ang ilang tauhan nila. Ang ilan po sa kanila, kusang nag-apply para magkaroon ng malaking income, habang ang iba naman, kapag kinukulang, madalas na napupulot o kinukuha ng mga tauhan natin, tulad na lamang ng isa kanina. Ibig sabihin, hindi din pakakawalan niyong babae. Naging malamig na naman ang mata ni Ramsur. Hindi niya gusto ang ganitong kalakaran. Muli niyang tiningnan kung sino-sino ang mga kababaihang naroon at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mata nang makita ang pamilyar na muka. Sino to? Anya kay Marco. Yan po yung babae kanina. Hinawi kaagad ni Ramsur si Marco at lakad-takbo ang ginawa para lamang marating ang kinalalagyan ni Nami. Bitiwan niyo ko, ano ba? Sinabi ng bitiwan niyo ko eh. Dinig na dinig ni Ramsur mula sa kwarto ang malakas na tinig ni Nami na para bang maiiyak na. Malakas na pinihit ni Ramsur ang siradora ngunit nakalak yun kaya't sa halip na pilitin na buksan, sinipa iyon ni Ramsur. Lahat ng lakas niya'y binuhos niya para lamang magiba yun. Ganoon na lamang ang takot na rumihistro sa tatlo niyang tauhan nang makita ang salubong niyang kilay. Maging ang nagtitiim niyang bagang. Sa laki ni Ramsur, ganoon na lamang kadali sa kanya na dakutin ng mga ito at buong puwersa na binigyan ng malalakas na suntok, dahilan para magtalsikan ng mga ito sa pader. Sir, maawa po kayo. Patawarin niyo kami. Anang isa, hindi alintana ang dugo sa mukha niya dulot ng malakas na suntok ni Ramsur.
Ngunit ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin kay Nami na ngayon ay nakaupo sa kama habang yakap ang sarili ng kumot habang umiiyak. Ang pasasapisngi nito ang mas lalong dumurog sa puso ni Ramzur. Batid niyang hindi maganda ang kalagayan nito, kaya't ganoon na lamang ang awa na nararamdaman niya. Dahan-dahang tumingala sa kanya si Nami na puno ng luha ang mga mata. Ramzur? Humihikbi na nito kay Ramzur. Hindi niya alam kung anong sasabihin kay Nami. Lumapit siya sa dalaga tsaka naupo sa tabi nito. Dinamba siya ng yakap tsaka pumalaho ito ng iyak. Akala ko mamamatay na ako. Sorry. I'm very sorry. Ani Ramzur tsaka niyakap si Nami. Walang ibang lumalabas sa bibig ni Nami kundi ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Anong ginawa nila sa'yo? Puno ng pag-aalala si Ramzur. Nang maya-maya pa, dumating si Marco. Boss, napahinto siya nang makita ang sitwasyon ni Ramzur at Nami. Ilabas mo ang mga walang yang yan, Marco. Bago pa ako mawala sa katinuan. Tara sa office ko. Gagamutin ko yung sugat mo. Inalalayan niya si Nami, ngunit kaagad na binawi ni Nami ang kamay niya. Aalis na ako. Ayoko dito. Pero marahan muling kinuha ni Ramzur ang kamay ni Nami. Hindi ka pwedeng basta na lamang umalis na ganyan. Tingnan mo nga ang itsura mo. Natatakot ako. Paano kung hindi na ako makauwi? Makakauwi ka pa nga ako. Hindi na kita hayaan na masaktan, okay? Tumingin si Nami sa mga mata ni Ramzur. Promise. Sumama sa kanya si Nami hanggang sa makarating sila sa office kung saan naroon si Marco. Nagulat pa nga ito nang makitang kasama niya ang babae. Ikuha mo ko ng yellow't cream para sa pasa. Ani Ramzur dito na hindi man lang nag-aksayang tapunan ng tingin si Marco. Inikot ni Nami ang tingin niya sa opisina ni Ramzur. Ano ba ang mga taong yun? Sino sila? Nag-iwas ng tingin si Ramzur. Iniiwasan niyang sagutin si Nami. Ramzur, nagtatanong ako. Tauhan ko sila. Muling nag-iwas ng tingin si Ramzur. Nanlaki naman ang mata ni Nami na tila nagbago ang damdamin nito at tingin kay Ramzur. Gumawa si Nami ng distansya sa kanilang pagitan. Ano ka ba talaga? Bakit ganoon ang mga tauhan mo? Hindi kita pwedeng sagutin. I'm sorry. Tumayo si Nami at akmang aalis na nang hawakan ni Ramzur ang braso niya para hatakin pabalik, dahilan para bumagsak siya sa kandungan ni Ramzur. Dito ka lang muna. Gagamutin lang kita. Paano mo nagagawang isihan ako ng ganyan? Haya na naman ang panggigilid ng luha sa mata ni Nami. Paano mo ko nagagawang pakalmahin habang kanina muntik na ako maghahas at mamatay? Umiyak ito sa dibdib ni Ramzur, bagay na ikinagulat ng binata. Ang mainit na luha nito tumatagos sa suot na suot ni Ramzur. Nangangahulugan na malakas ang pagluha nito. Nag-aalangan pa na hinawakan ni Ramzur ang likod ng uluhan ni Nami para patahanin. Sorry na. Hindi ko naman alam na may ganun. I'm sorry. Nang mga sandaling yun ay natatawa si Marco habang pinapanood ang dalawa. Kahit kailan, hindi niya pa nakikita ang ganoong side ni Ramzur. Maya-maya lang, binuksan na ng tuluyan ni Marco ang pinto. Tumikhim siya para kunin ang atensyon nilang dalawa. Inakala niya na matataranta pa si Ramzur kapag nakita siya o di kaya naman mahihiya. Ngunit normal lamang na kumilos si Ramzur. Nangangahulugan na hindi niya ikinahihiya na makita si Marco na may ganoong side. Mamaya ko asikasuhin ang mga walang yang yun. Bulong ni Ramzur nang ilapag ni Marco ang kanyang mga pinakuha. Tumayo lang ito at maya-maya lang din ay umalis na. Okay ka na ba? Tanong ni Ramzur kay Nami habang ina-apply ang yelo na nakabalot sa pisngi nito. Anong nangyari sa'yo? After nating magkita sa resort, nalaman ko na lang na nag-resign ka na. Wala naman ang dahilan para mag-stay pa doon. Yung groom ng bride, siya yung ex ko. Kaya mo ba ginawa ang best mo sa event na yun? Sabihin na natin ganoon nga. Ani Nami habang nakatingin sa mata ni Ramzur. Pinapanood niya lang ang mata nito na nakafocus sa kanya. Ina lang kasi ang huli kong magagawa para sa kanya. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa'yo. Mabait ka ba o martir? Natatawa si Ramzur nang usuan siya ni Nami. Huwag kang malikot. Ilalagay ko na itong cream. Bakit nga pala nagbakasyon ka dito? Isinama ko ni Nathan. Boyfriend mo? O siya, yahatid na kita palabas. Hindi ba siya mag-aalala dyan sa pasana nasa pisngi mo?
Pwede naman ako magsinungaling. Nasa munisipyo siya ngayon at magiging busy din kaya mga ilang araw pa kami magkikita. Tumikhim si Ramzur. Isa pa hindi ko siya nobyo, manliligaw. Bakit ka sumasama sa kanya? Kung manliligaw mo lang naman pala siya. Ani Ramzur na ikinagulat ni Nami. Hindi niya inasahan na magiging ganoon ang reaksyon nito. Maiwan muna kita. Kakausapin ko yung mga tauhan ko. Gusto mo bang sumama? Umiling si Nami. Iniwan siya sa opisina ni Ramzur. Ang kanyang mga mata ay gumala sa kabuuan nito hanggang sa mapako sa mesa kung saan naroon ang stone tablet na may pangalan ni Ramzur. Sandali siyang napangiti. Hindi kasi si Ramzur ang inaasahan niyang muling makikita dito. Pagbukas ng pinto ay muling pumasok si Ramzur. Nakabalot na ng benda ang kamao nito. May kaunting mantsa pa nga ng dugo. Ramzur, anong nangyari sa'yo? Maliit na diskusyon lang. Nakangiting ani Ramzur. Ilang linggo lamang na hindi sila nagkita ay tila baramdam ni Nami na may kakaiba kay Ramzur. Sinaktan mo sila? Ang mga mata ni Ramzur tila ba tumagos sa puso ni Nami nang tignan siya nito. Mag-iiba ba ang tingin mo sa akin kapag sinabi kong oo? Gustong magtanong ni Nami kung bakit. Para bang gusto niyang umasa na may espesyal sa kanya kaya iyon ginawa ni Ramzur. Sinaktan ka nila. Kulang pa yun kung tutuusin. Kung hihilingin mo nga sa akin na wakasan ko ang buhay nila, gagawin ko. O siya, ihahatid na kita palabas. Baka nag-aalala na sa'yo si Nathan. Ngumiti si Nami. Sasabihin niya sana na gusto niyang mag-stay pa ng kaunti. Kaya lang, nakahiyaan niya naman na. Sige, salamat. Kahit paano, umampat ang pasa sa mukha niya. Hindi din naman pala kalayuan ang hotel na inukupan niya sa resort na pag-aari ni Ramzur. Kahit sandali lang nilang narating yun. Iko-cover ko na lang ng makeup to hanggang sa gumaling. Ani Nami, patungkol sa pasa niya. Huwag mo kong alalahanin. Sana lang hindi na maulit ang ganito, Ramzur. Pangako. O siya, alis na ako. Mag-iingat ka, Nami. Mukhang importante ang babaeng iyon sa inyo, boss ah. Ani Marco nang makabalik siya. Sinong nagsabi sa'yo? Kung kanina kalmado ito at sweet pa kay Nami, ngayon ay bumalik na ang tunay na siya. Papuntahin mo sa akin ng 3 yon. Nakatuon sa sintido niya ang kamay niya habang nag-aantay sa pagpasok ng 3. Akala ko ba absuelto na sila? Nakangiti si Marco nang samaan siya ng tingin ni Ramzur. Absuelto? Tingin mo sa pagbasag ng mukha nila. Sa pamamagadi ng mga pisngi nila at pagdurugo ng kamao ko. Maabsuelto sila. Nilabag nila ako, Marco. Gusto mo bang mapatay mo sila? Tanong ni Marco. Ngunit malaking humakbang si Ramzur at kinuwelyuhan si Marco. Wala akong pakialam kung mapatay ko sila. Tingin mo ba makatao lahat ng kilos nila? May mga asawa na sila na nag-aantay sa kanila sa bahay. May mga anak sila na iniidolo sila. Kita mo ba yung ginagawa nila? Nanggigigil si Ramzur. Palibhasa nga, bigo ito sa pag-ibig noon. Maswerte sila dahil nasa tabi nila lahat ng mga taong mahal nila. Si Nami, kilala ko yun. Paano kung hindi ako dumating? Paano kung napatay nila si Nami? Sagutin mo ko, Marco. Itinaas naman ni Marco ang kamay niya. Wala siyang balak na kalabanin ng boss niya. Nais niya lang sanang patawarin ito ang mga tauhan. I'm sorry, hindi ko agad nakita ang punto mo. Patatawarin ko sila sa isang kondisyon, Marco. Sisibakin mo sila bilang tauhan ko. Anya, tsaka pinakawalan si Marco. Kaagad naman na nagluhuda ng 3. Boss, maawa kayo. Hindi ko na uulitin. Hindi na namin uulitin. Ako lang ang inaasahan ng mag-ina ko. Anang lalaki na siyang pasimuno. Matalim siyang tiningnan ni Ramzur. Kita naman ang sensiridad sa mata nito na patulo na ang luha. Sige, patatawarin kita. 3 buwan wala kayong sahod. Kung may angal pa kayo, umalis na lang kayo ng tahimik. 3 araw na nagtitiis si Marco na suyo-suyuin si Ramzur. Kung ano-ano na ang ginawa ni Marco, dumagdag pa sa problema niya ang imbitasyon ng mayor na kadarating lang kanina. Paano ko naman sa kanya iaabot to? Isang katok ko lang sa opisina niya. Parang magpapakawala na siya ng bala ng baril. Kakamot-kamot na ani Marco sa sarili. Kabado't nagdadalawang isip pa siya na kumatok sa pinto ni Ramzur. Sinabi ko na, ayoko muna ng bisita. Kahit na ganoon ang sinabi nito kay Marco, ay pumasok pa din siya. Ang masamang tingin nito talaga namang nakatuon lang sa kanya. Nakangiwing anya habang hawak ang imbitasyon. May gaganaping pagdiriwang mamaya sa Kapitolyo.
Nais lang dumalo ng mayor nitong bayan kasama ka. Bakit niya pa ako gustong isama? Kilala ko ba siya, Marco? Madaming banta sa buhay niya. At isa ang mayor ng kabilang baryo sa hindi niya kagud. Si Nathan. Ani Marco, dahilan para bahagyang kumibot ang kilay ni Ramsor. Kung sasama kayo sa kanya, ay maipapakita niyang hindi siya matatakot kahit kanino man. Yun ang rason. Pero alam ko naman na hindi ka dadalo dahil magmumukha kang gwardya sa pandinig mo. Tatapon ko na lamang to. Ani to tsaka tumalima. Sandali, gusto kong umattend. Napangiwi si Marco. Taliwas kasi ito sa kanyang inaasahan. Sumama ka sa akin. Malay mo may makuha tayong impormasyon doon. Tumango si Marco. Ang okasyon na yon ay siyang dadaluhan din ni Nami. White dress ang suot niya noon habang inaalalayan siya ni Nathan pababa mula sa kotse. Dahil sa nangingibabaw na ganda ni Nami, mabilis niyang nakuha ang lahat ng atensyon ng karamihan. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko naman kailangang sumama sa mga ganito mo. Ayokong makasanayin ako ng tao na kasama mo. Nahihiyang ani Nami. Why not? Natatawang ani Nathan. Kabaliktaran nitong lahat si Ramsor. Maputi ang balat ni Nathan at singkit. Matangkad din naman, ngunit hindi ganoon kalaki ang katawan. You'll be my wife, sooner or later. Nathan, nakikiusap ang tinig ni Nami. Wala siyang gusto dito. Tanging ang mga magulang niya lamang ang may gusto noon, kaya nga siya kasama nitong nagbakasyon. Takot na siyang umibig at kung meron mang lalaking malapit sa kanya at komportable siya, yun ay walang iba kundi si Ramsor. Umikot ang mata ni Nami dahil may kaunti siyang nararamdamang yamot. Ayaw na ayaw niyang nagiging sentro ng mga mata at bulungan. Saktong huminto ang kanyang mata sa lalaki na naka-cross legs at nakatanaw din sa kanya. Nilaro nito ang alak na nasa baso habang nakaupo. Ang mga mata nito ay nakatanaw kay Nathan. Hindi niya mabasa kung galit o inis ba ang laman nun. Lalo na nang lumipat ang mata nito sa kamay na nakakapit sa braso ni Nathan. Are you okay? Ani Nathan, kaya't bumalik siya sa realidad. Sorry. Tsaka siya nag-iwas ng tingin. Ayaw niyang malaman ni Nathan na may iba siyang kakilala. Iba din kasi ang ugali nito, lalo na kapag tungkol sa kanya. Noon pa man, malala na ang interes sa kanya nito. Kaya nga napilitan siyang magtrabaho sa malayo para ito ay iwasan. Ngunit hindi niya inasahan na wala pa din pala itong nobya pagbalik niya. Marco? Ani Ramsor habang nasa mesa lang sila. Walang lumalapit sa kanila. Hindi dahil sa hindi sila kilala ng mga tao doon, kundi dahil takot sila kay Ramsor. Sa 8 buwan na pamamahala sa buong negosyo ng mga Montifalco, ay mabilis na umugong ang pangalan ni Ramsor. Ang karamihan, takot na iwan sila ng mga business partner nila oras na makilala si Ramsor. Daan-daang negosyante ang mga nagtatangkang makipagnegosyo kay Ramsor. Siya lamang ang tumatanggi dahil hindi naman niya kailangan ng mga ito. Boss, may kailangan kayo? Inuso ni Ramsor si Nathan, ngunit kay namin nakasama nito napunta ang mata ni Marco. Masakit, boss? Masakit ang alin? May kasama siyang iba. Nakakaselos po, no? Ani Marco, nang ibalik niya ang mata niya kay Ramsor, masama na itong nakatingin sa kanya. Kuhanan mo ko ng detalye tungkol sa Nathan na yan. Umirap si Ramsor. Tumayo ito at naglakad-lakad hanggang sa may isang maglakas ng loob na kumausap sa kanya. Ito ang gobernador ng lalawigan. Ikinagagalak kong makita ka dito, Mr. Montifalco. Salamat. Sana hindi kita ma-offend pero sino ka? Napangiwi ito kay Ramsor. Don't get me wrong. Hindi naman sa hindi ko gustong kumilala ng mga tao. Sadyang busy lang ako. Ako ang gobernador dito. Ani to kay Ramsor kaya tumango siya. Ang binatang yun ay mayor ng kabilang baryo. Anak ko siya. Ani to patungkol kay Nathan. He's with? Si Nami. Ang alam ko'y nililigawan niyang dalagang yun. Gustong gusto din naman siya ng mga magulang ni Nami. Kaya't sabihin na natin na soon to be daughter-in-law ko siya. Tumawa ang gobernador. Crap that daughter your ass. Umirap si Ramsor. Hindi malang ito natakot na magbitaw ng ganoong salita sa harap ng gobernador. Alam mo ba kung bakit maraming nadi-disappoint? Because you all expect too much. Mali ba ako, Mr. Governor? Walang emosyon na ani Ramsor. Mariin ka agad itong umiling. Tama ka. Tatango-tango na anito naman. Hindi niya na malaman ang isasagot niya. Huwag kang matakot sa akin. Magkaiba kami ng daddy ko.
Hindi ako gumagalaw nang wala namang kasalanan sa akin. So let's be friends, Mr. Governor. Inalok ni Ramsor ang kamay niya. Nagdadalawang isip pa ang governor kung tatanggapin yun dahil walang kasiguruhan ang mga sinabi ni Ramsor. Pakikipagkaibigan nga ba o pagbabanta? Kung ayaw mong tanggapin, Hindi na pinatapos ng governor ang sinasabi ni Ramsor at kaagad itong nakipagkamay. o siya, see you around, Mr. Governor. Sarkastikong ani Ramsor. Hindi naman kasi ito nagpakilala kung sino siya, kaya't ganoon ang tawag ni Ramsor sa kanya. Sandaling naghiwalay si Nami at Nathan, kaya nagkaroon ng kahit ilang minuto si Ramsor na malapitan si Nami. Nasa mesa ito at nagmamasid lamang sa mga taong naroon. Wala naman akong balak na pasukin ng pagninegosyo. Bakit niya pa kasi ako sinama dito? Nakanguso habang bubulong-bulong si Nami. Gusto ko niyang i-display eh. Napalinga siya mula sa likod kung saan naroon ang malaking poste. Mula doon, lumabas si Ramsor ng ngiti-ngiti. I didn't expect to see you here. Akala ko hindi mo ko papansinin. Natatawa si Nami habang nakalingon sa poste. Yun din ang akala ko. Kasi kasama mo yung manliligaw mo. Maya-maya pa'y naglakad na si Ramsor palapit kay Nami. Busy siya. Okay lang ba nalapitan kita? Umirap si Nami. Wala naman siyang karapatan na pagbawalan ako, lalo't hindi naman kami. Ang daddy't mami ko lang naman ang may gusto sa kanila. Kidnapin kaya kita? Natatawa si Ramsor na kinagulat din ni Nami. Maya-maya ay ikinatawa niya na din. Puro kakalukuhan. Seryoso ko. Sabihin mo sa akin na ayaw mo si Nita na yun. Kahit ngayon kaya kitang itakas. Bakit mo yun gagawin? Para hindi ko na kailangan maghintay kung kailan siya aalis sa tabi mo. Huwag kang gumanyan. Hindi magandang nagiging takbo ng isip ko, Ramsor. Kaunti na lang. Maluloko mo na ako. Why do I? I'm dead serious, Nami. Gusto mong gawin ko? Tinukod ni Ramsor ang kamay niya sa mesa kung saan nakaupo si Nami. Ang pagitan ng kanilang muka halos magdikit na. Ngunit tila silang dalawa lang ang tao ng mga sandaling yon hanggang sa hawakan ni Ramsor ang pulsuhan ni Nami at mabilis na itinakbo sa likod papalabas ng venue. Ram, saan tayo pupunta? Ani Nami. Bagaman kinakabahan ay mas lamang naman ang saya sa kanyang puso. Hawak ni Nami ang laylayan ng dress na suot niya habang hatak siya ni Ramsor. Sir? Ani Marco na nasa kotse at nagyoyosi. May pagtataka kung bakit magkasama ang dalawa. Nagpapalitan kina Ram or Nami ang paningin nito. Magpasundo ka na lang sa mga tao natin. Ani Ram nang maisakay si Nami, tsaka tinapik ang balikat ni Marco bago din ito sumakay ng kotse. Hindi ba mapapahamak si Marco? Paano kapag hinanap ako ni Nathan? E di hanapin ka niya. Malakas na tumawa si Ramsor. Presko itong nagdadrive. Hindi alintana ang mata ni Nami na nakamasid sa kanya. Matunaw ako niyan. Birong anya nang sandaling lingunin si Nami. Sorry, Ram, may girlfriend ka na ba? Wala. Bakit mo na itanong? Wala lang, baka kasi may magalit din sa akin. Ayokong mangyari sa kanya yung naranasan ko kung sakali. Kung sakali din na mayroon ay hindi ko din ipaparanas sa kanya. Ako na ang pinaka-loyal na makikilala mo. Gusto kong maniwala pero malabo. Malabo na ano? Na magka-interes ka sa akin, na magustuhan mo ko. Bakit mo naman nasabi yan? Alam ko lang. Naipit niya ang labi niya, ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang igiya ni Ramsor ang mukha niya pataas. Paano? Kung iba pala yung alam mo sa alam ko. Ang tinig ni Ramsor tila naging garalgal, mahina, pabulong at kaakit-akit, ngunit malinaw na naiintindihan ni Nami. Hindi pa naman kayo ni Nathan, hindi ba? Ibig sabihin, aagawin kita sa kanya kung liligawan din kita. Bagaman mahabat nakakaantig ng puso ang mga katagang binitiwan ni Ramsor, tila inutil si Nami na walang ibang nadidinig kundi ang kanyang malakas na kaba at ang gwapong mukha ni Ramsor ang dahilan ng lahat ng yun. Nami? Ngunit kahit ang ibuka ang labi niya, hindi niya magawa. Wala naman silang maayos na pagsasama ni Ramsor. Magkaaway pa nga sila kung tutuusin dahil hindi naman maganda lahat ng karanasan niya dito. Inaakit mo ko? Ani Nami. Ngumisi si Ramsor. Nadinig pa nga ng dalaga ang mahinang bungisngis nito. Hanggang sa makita niya na lang na nagdadampi ang kanilang labi. Kung kanina'y puno ng kaba ang puso niya, ngayon ay nag-uumapaw pa iyong lalo.
Iginiya ni Ramzor ang kamay ni Nami at ikinawit sa kanyang leeg upang mas masunggaban ang labi nito. Nagkaroon na siya ng nobyo. Ngunit ngayon niya lamang naramdaman ang pakiramdam na ganito. Para siyang hinihingal kahit nakaupo lang naman sila sa loob ng kotse. Ang bewang ni Nami mas hinapit niya dahilan para magkadikit ang mga katawan nila. Samantala, nagmadali naman na lumabas si Nathan sa party kasama ang ilang tauhan matapos sabihin sa kanya ng ama na nagkausap sila ni Ramzor at tila hindi ito sang-ayon sa kanila ni Nami. Natatakot siya na baka kinidnap na ni Ramzor si Nami. Mabilis ang pagpapatakbo nito sa kotse hanggang sa matanaw niyang nakahintong kotse na alam niyang kay Ramzor. Akmang ilalapit niya doon ang kotse niya, ngunit 6 na kotse ng mga tauhan ni Ramzor ang humarang sa kanya. Tumabi kayo, ani Nathan na bumaba sa kanyang kotse. Si Marco ang humarap sa kanya. May business ba kayo kay boss? May gusto akong itanong sa kanya. Sagot ni Nathan kay Marco. Sa akin ka na magtanong. Maraming nainom si boss kaya hindi siya makakababa. Hindi ako naniniwala. Galit na ani Nathan. Huwag kang maniwala, hindi kita pinipilit. Pero sa ngayon hanggang dyan ka lang. Ram, pinilit ni Nami na makawala sa labi ni Ramzel dahil maging siya, gahibla na lamang ng sinulid ay bibigay na siya. Habol hininga na isiniksik ni Ramzel ang mukha sa leeg ni Nami. Hindi niya malaman kung paano ito haharapin. Nandyan si Nathan. Ani Nami. Nang kumalma siya, dahan-dahan niyang hinarap si Nami. Natatakot ka ba? Hinawakan niyang magkabilang pisngi ni Nami. Hindi ka dapat matakot, lalo na kapag ako ang kasama mo. Ani Ramzor. Ngumiti siya sa loob niya. Hindi siya makapaniwala. Ngayon ay alam na niya kung paano niya natanggap na hindi sila pwede ni Pevin. Ito ay dahil nakilala niya na si Nami. Marahan na naglakad si Ramzor palabas ng kotse hanggang sa makalapit siya kina Marco. Sinabi ko na, hindi niyo pwedeng lapitan si boss. Hindi maganda ang kalagayan niya. Ani Marco, napatigil lamang ito nang hawakan ni Ramzor ang kanyang balikat. Anong kailangan mo? Nasaan si Nami? Seryoso at halata na hindi basta-basta si Nathan. Bakit? Nakita mo ba siyang kasama ko? Hindi ko nakita, kaya nga gusto ko siyang itanong sa iyo eh. Akmang lalampasan niya si Ramzor. Isang hakbang mo pa. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para barilin ka. Huwag mo akong hamunin. I just want to check your car. That's it. Ani Nathan. Tingin mo maaari mo kong utusan? Wala kang i-check sa akin. Bumalik ka sa party mo at doon mo hanapin ang taong hinahanap mo. Don't make it hard, Nathan. Anya pa bago tuluyang lampasan si Nathan. Kamusta? Nagtaka ba siya? Nag-aalalang saad din ni Nami kaya't umiling si Ramzor. She's no one compared to me. Madami kong kayang gawin. May daan ba sa likod ng bahay niyo? Doon kita ihahatid. Ang takot na nararamdaman ni Nami kanina napalitan lalo ng excitement. Para bang natagpuan niya na ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya. Kinaumagahan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Ramzor. Ito pa ang gumising sa kanya. Good morning. Did I wake you up? Ani Ramzor nang sagutin ni Nami ang linya. Nasa opisina na siya kahit mag-aalas 8 pa lang ng umaga. Ngumiti si Ramzor mula sa kabilang linya. Hindi naman, gising na ako kanina pa, hindi lang ako bumangon. Bumakatang ngiti sa labi ni Nami habang nakahiga pa din siya sa kama. Ngumiti si Ramzor mula sa kabilang linya. Why? Did you expect my calls? Nadinig ni Nami ang bungisngis ni Ramzor. Hindi hindi ko nga alam na tatawag ka. Is that so? How about Nathan? Did he call you? Did he ask you about last night? Hindi, si Daddy ang tinawagan niya kagabi. Nang naiyakyat mo na ako sa kwarto mula sa likod bago pa niya buksan ang kwarto ko. Bakit ganyan ang boses mo? Naninibago ko. Di ka na kasing tapang nung nakaraan. Nakangiti ka ba ngayon? Ramzor? Naiinis na ani Nami ngunit ang kanyang puso parang kinikiliti. Just kidding. Prepare yourself. I'll be there in a minute. Ha? Bakit? Anong gagawin mo dito? I'll tell your dad. I'll court you, Nami. Ramzor? Seryoso ako. Kahit pa iharap mo si Nathan. Sinabi ko na, he has nothing to compare to me. Nagyayabang na ani Ramzor. Pagbaba ng linya, kaagad na nag-asikaso si Nami ng kanyang sarili. 3, 4,
hanggang 6 yatang nasukat niya para makumbinsi ang kanyang sarili na siya ay maganda. Samantala, habang nag-aasikaso si Nami, ay patulak na ang kotse ni Ramzor sa kanilang bahay. Pagdating sa harap ng gate nila Nami, hinarang ang sasakyan niya ng 2 gwardiya na naroon. May business po ba kayo kay sir? Wala, pero siyang merong business sa akin. Tawagan mo. Sabihin mo, nasa labas si Ramzor Montefalco. Pinanood ni Ramzor ang bawat kilos ng mga gwardiya, maging ang pagkabigla ng mga ito, tsaka siya dali-daling pinagbuksan. Pasok na ako. Nangiinis na anya pa sa gwardiya. Preskong bumaba si Ramzor sa kotse, tsaka siya pumasok sa loob. Mr. Montefalco, ikinagagalak kong makita kayo. Anang ama ni Nami, tsaka inalok ng shake hand si Ramzor. Nakangisi niya iyong tinanggap. Ano at naparito kayo? May importante lang akong sadya na alam kong hindi mo ko matatanggihan. Maupo po muna tayo. Itinaas ni Ram ang isang daliri niya para pigilin ang ama ni Nami sa pagpo sa kanya. Ramzor is fine. Huwag po kayong masyadong maging formal. Nakangiti si Ramzor. Kinakabahan na tumingin ang ama ni Nami sa kanya. You know me, lagpas na sa kalendaryo ang edad ko. Hindi naman masyadong halata, Ramzor. Gwapo pa din naman kayo. Kabado ang matanda, dahilan para matawan ng malakas si Ramzor. Hindi naman ako pumunta dito para purihin mo ang itsura ko. Gusto mo bang ihanap kita ng mapapangasawa? No need to. Minahanap na akong para sa akin. Aproban nyo na lang ang inaantay ko. Ang mukha nito, tila ba nawalan ng dugo? Sino ba ang tinutukoy mo? I want Nami as my wife. Ano ang mga requirements para payagan niyo ako? Nakangiting saad pa din ni Ramzor. Ngunit si Nami nakatalaga na para kay... Huwag naman sanang dumating pa sa punto na kailangan ko pang idaan sa iligal. Itinagilid ni Ramzor ang kanyang ulo. Kung hindi mo kayang gawan ng paraan, then I will do it myself. Makahulugan ng umiti si Ramzor. Kasabay noon nang makita niya si Nami na pababa mula sa kwarto. Good morning. Ang mabigat na aura kanina ni Ramzor napalitan ng maliwanag na mukha nito matapos makita si Nami. Kanina ka pa ba? Ani Nami, tsaka marahan na naglakad palapit kay Ramzor. Kadadating lang din, nakikipag-bonding ako sa daddy mo. Matamis nang umiti si Ramzor. Bonding? Bonding ba yun? Nakangiwi ang daddy ni Nami. Puros pagbabantalang din kasi ang natanggap niya mula kay Ramzor. Maya-maya pa, nagring ang telepono sa bahay nila Nami na kaagad namang sinagot ng kanyang daddy. Let's have a walk outside. Ani Ramzor kay Nami. Ngunit bago niya kunin ang kamay nito, nilapitan niya ang ama ni Nami. Nabanggit din kasi ni Nami na dahil sa impluwensya ni Nathan, kaya pumayag ang mga magulang ni Nami na manligaw ito kahit ayaw ng dalaga. Always remember that I'm more than anything. Ani Ramzor. Hindi makapaniwala si Ramzor na makakatulong din pala ang pangalan niya para makuha ang bagay na hindi niya akalaing gugustuhin niya. Ramzor, okay lang ba talaga lahat? Tinakot mo ba si Dad? Ani Nami habang naglalakad-lakad sila sa malawak na lupain sa parting likod ng bahay nila Nami. Pinayagan na ding pumasok ang mga tauhan ni Ramzor. Ako? Bakit ko naman tatakutin ng daddy mo? Nakakatakot bang itsura ko? Kukurap-kurap na anya kay Nami na wari nagpapakyut. Nadinig niya na bumungisngi si Marco kaya't dahan-dahan niya itong nilingon na may masamang tingin dahilan para umayo si Marco at ibaling sa iba ang paningin. Tingnan mo, sila nga tinatakot mo. Ani Nami, hindi ba tayo aalis? Maya-maya kasi narito na si Nathan, baka mag-abot pa kayo't humantong sa hindi maganda. Si Ramzor ang kausap mo. Walang mangyayari sa akin na hindi maganda. Kainin mo na yan, baka matunaw. Saad ni Ramzor tungkol sa ice cream na nasa apa na siyang pinabili niya kay Marco kanina bago ito pumasok. Samantala, malakas na naihampas ni Nathan ang kamay niya sa mesang kaharap ng ama ni Nami. Hindi pwedeng basta mo na lamang akong ganituhin. Binigay ko ang lahat ng mga pangangailangan mo para lamang kay Nami. Tapos gaganituhin mo ko? Malakas na sigaw ni Nathan. Hindi ko naman ginusto to. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko matatanggihan si Ramzor. Montefalco siya. Mariinaan ng ama ni Nami. Montefalco? I don't care. Kahit pa anak siya ng presidente. Lahat ng kaya niya, kaya ko din naman bakit ka matatakot.
Nathan, intindihin mo naman. No! I'll call my dad to settle this. It's not helpful, Nathan. Listen! Ang ama ni Nami pero hindi ito nakinig. Nasalo na lamang ng ama ni Nami ang noo niya habang balot ng pawis. Kapwa pareho pa silang malalagay sa peligro kung magpapatuloy na ganito si Nathan. Ngunit hindi niya na din naman alam kung paano ito pipigilin. Ilang minuto ang nakalipas nang puntahan si Ramzor at Nami ng gwardya. Sir Ramzor, nais po kayo makausap ni Sir Nathan kasama ang daddy niya. Tingnan mo, ganun ba ang gugustuhin mong pakasalan? Hindi na alam kung anong gagawin sa buhay niya. Sinabi ko naman sa'yo, hindi naman siyang gusto ko eh. Sino pala? Ako ba? Malakas na tumawa si Ramzor. Dito ka lang, si Marco munang magbabantay sa'yo. Kapag hindi ko nakuha sa pakikipag-usap ang tungkol sa atin, nanakawin talaga kita. Sa atin? Kung pati ikaw ay kukontra, hindi na ako pupunta doon. Tatalikod na sana ito at tutunguhin ang daan palabas nang hawakan ni Nami ang kamay niya. Wag mo kong ipaubaya kay Nathan. Sabihin mo muna na gusto mo ko. Kailangan pa ba yun? Ani Nami at tumango naman si Ramzor. Hindi siya nagsalita. Sa halip, inabot niya ang labi ni Ramzor. Dahilan para mahiya na Marco at ang ilang personal guard ni Ramzor. Okay, pupunta na ako. Ani Ramzor na may malaking ngiti. Nakapamulsa na naglakad papasok si Ramzor. Ang mga mata ni Nathan matapang na nakamasid sa kanya habang ang ama naman ni Nami salo ang noo niya. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Nag-offer ka sa father-in-law ko ng makakatulong sa kanya. Without knowing na isang pamilya namin sa kilalang negosyante dito sa bansa. Nagyayabang na ani Nathan. Natawa si Ramzor. Pupusta ako. Panay kaluhot hangout para maipagmalaki ang narating ng family mo. Bagay na hindi mo naman pinaghirapan. Kaya wala kang ideya kung sino ko. Madalang kang magbasa ng brochure, tama? Naupo si Ram tsaka nilingon ng ama ni Nathan. Nate, pakilala mo nga ako dyan sa anak mo. Mukhang hindi alam kung sinong boss sa aming dalawa eh. Boss, nangatalang labi na anang ama ni Nathan. Puno ng pagpapakumbaba na anang ama ni Nathan. Daddy, what are you doing? Tumigil ka. Malakas na bulyaw nito tsaka muling bumaling kay Ramzor. Boss, hindi ko naman alam na kayo ang sinasabi ng anak ko. Patawarin mo na sana siya. Kita mo na? Nag-cross leg si Ramzor. Ako ang boss ng daddy mo. Kung isa sa pinakamaimpluwensyang pamilya ka na bibilang at ako ang boss ng daddy mo, ano kaya ako ha, Nathan? Pero hindi ba tayo ng yaman para agawin mo ang dapat na sa akin? Giit ni Nathan. Ang ngiti ni Ramzor ay biglang nawala. Agawin? Ang sayo? Ang ugat sa noo nito kaagad na lumabas. Ito ang tandaan mo. Si Nami, hindi siya bagay na maaari mong ariin kung kailan mo gusto. Simula ngayon, si Nami ay malaya niyang piliin ang bagay na makakapagpasaya sa kanya. Naiintindihan niyo ba? Ani Ramzor, tsaka nilingon ng ama ni Nami. Sa oras na malaman ko na pinipilit niyo siya, hindi niyo magugustuhan ang ganti ko. Tapos na ang usapang to. Ani Ramzor, tsaka siya tumayo at naglakad palabas. Ramzor, anong nangyari? Tanong ni Nami nang bumalik siya. Simula ngayon, hindi ka na nila pipilitin sa mga bagay na ayaw mo. Hindi mo naman ako iiwan kahit na okay ng kalagayan ko, hindi ba? Oo naman, hindi kita iiwan. Papakasalan mo pa ako. Pinikita ni Ramzor si Nami bago na upumuli sa tabi nito. Hinintay muna ni Ramzor na umalis ang mag-ama bago magpaalam kay Nami dahil may kailangan pa siyang asikasuhin. Tawagan mo ko kung sakali na may kailangan ka. Dadating ako ng mga oras. Ani Ramzor nang ihatid siya ni Nami pabalik sa bahay nito. Ang ganda ng ngiti mo, boss ah. Si Miss Nami, magiging boss na din ba namin siya? Ani Marco nang siya nang mag-drive kay Ramzor pabalik sa resort. Stop asking. Nagsusungit na naman si Ramzor. Sana pala, palagi na lang nandito si Miss Nami para hindi ko dinadanas sa mga bagay na to. Bubulong-bulong si Marco. Sa kamay ni Ramzor ay napakaraming nagbago mula nang siya ang mga siwa ng mga illegal na transaksyon ng kanyang ama. Hininto niya ang pagbebenta ng mga babae. Nakikipagpalitan siya ng mga armas sa mga banyaga, ngunit mayroon siyang kondisyon. Hindi maaaring gamitin ang armas na iyon sa mga Pilipino
lalo na sa mga kababayan ni Ram na nasa ibang bansa din. Naging napakataas ng tingin ng mga tao kay Ramzur dahil sa pagiging makatwiran. Habang lumilipas ang buwan na nasa maayos na kalagayan ng puso ni Ramzur, sa tulong ni Nami, ay mas lalo niyang napagtagumpayan ang industriya ng pagninegosyo. Pakiramdam ko naman, na-accomplish ko na lahat ng mga kailangan kong gawin. Kaya panahon na. Para sarili ko namang buhay ang dapat kong ayusin. Anya habang nasa bar. As usual, si Clyde na best friend niya at si Grayson ang kanyang kasama. I'm proudly and happy for you, bro. Ani Grayson, tsaka inalok ang kamay kay Ramsur. Alam naman ito ang sakripisyo na ginawa ni Ram sa mag-ina at hindi niya yun malilimutan. Sure ka na ba dyan? Natatawang ani Clyde. Ako? Sure na ako. Ikaw ang dapat na tanungin ko niyan. Balik na ani Ramsur kay Clyde. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman nila na may asawa na ang babaeng minamahal nito. Ngunit malaki ang kaibahan nila dahil childhood sweetheart ni Clyde ang babaeng gusto nito. Huwag niyo ko alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Basta kung sakali na may balak na kayo magpakasal ni Nami. Nandito lang ako. Tatawa-tawang ani Clyde. Bagaman hindi sila palaging magkakasamang magkakaibigan, hindi naman nila nakakalimutan na kamustahin ang isa't isa. O di kaya naman, pakibalitaan. Oh, ang aga mo naman yatang umuwi. Ani Nami nang salubungin si Ramsur sa pinto. Nasa unit sila. Bumisita si Nami sa kanya para masolo ni Ramsur. Kaysa iuwi sa mansyon ay sa unit niya dinala si Nami. Oo, ibinagsak ni Ramsur ang mukha niya sa balikat ni Nami. Kinamusta ko lang naman sila. Amoy na amoy ko ang alak na ininom mo eh. So, hindi mo na ako niyan love? Ngumuso si Ram. Love, syempre. Hindi naman ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo para kaayawan kita agad. Gawa na tayo ng baby. Mapupungay ang mga mata na ani Ramsur. Ha? Gulat na ani Nami. Ngunit ang mga labi ni Ram dahan-dahan ang dumadampi sa balat ng kanyang leeg. Sandali lang Ram, nag-usap na tayo tungkol dito. But I want you tonight. Ram, nakataas ang kilay na ani Nami. Mabuti na lamang at hindi nasasaksihan ni Marco ang pagiging under ng boss niya sa girlfriend nito. Mahiga na lang tayo. Ani Nami tsaka inalalayan ng nobyo. Kapag ako hindi nakatupad sa promise, kasalanan mo to ah. Ani Ram habang nagpapaanod sa paghila ni Nami. Nakatingin si Ramsur sa kamay nila na magkahawak. Maaari din palang mabuo ang dalawang pusong nasira kung bibigyan lamang ng sapat na panahon at importansya. Nasabi niya sa isip niya matapos maalala kung paano sila unang nagkita ni Nami. Yung mga naranasan mo, pangako, hindi ko ipaparanas sa'yo. Hindi mo kailangang magtanong kung gaano ka kahalaga dahil araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na mahal kita at ikaw ang pinakamahalaga. Ani Ramsur nang makahiga sila. Hawak niya sa pisngi si Nami habang nakapatong naman sa kamay ni Ramsur ang kamay niya na nasa pisngi. Magkadikit ang noo nila. Maraming salamat sa pagpapalaya sa akin, Ram. Ani Nami, tsaka hinagka ng labi ni Ramsur na kaagad din naman itong ginantihan. Panatag si Nami na walang gagawing masama si Ram sa kanya. Dahil alam niya kung gaano siya nirerespeto nito, kaya nga hindi siya nagdalawang isip na hagkan si Ram.